If you want to be free, if you want to be rich, if you want to never have to work abroad again, sama na kayo sa amin dito. And I'm sure your life will never be the same again. Are you ready to say what I'm going to say? To keep your life! Welcome ka dito. Kasambahay ka, doktor ka, nurse ka, engineer ka, pantay tayo lahat dito. I'm greater than any obstacle sa liit kong ito. For enable na, tingin sa sarili ko, 6 buttons! So kakaiba itong events ng Pilipino, talagang matatransform ang financial status ng life. This is really unforgettable. Grabe! Yan! Welcome to another Free Fridge Revo event! So palakpak naman dyan! Welcome po sa inyo lahat. Again, maraming salamat po for being here. Ang title natin ngayon, How OFW Like Us Can Thrive in These Tough Times. I'm Terence Raylim. I'm Teko Jamat Liv, your fridge mentor wife. Siyempre pa, magandang buhay sa lahat ng ating mga kababayan overseas Pilipino sa buong mundo. Nasaan ba kaya itong mga ito? Napakadami na nagpapasukan. So, magandang buhay sa Middle East, Sa Asia. Europa, And of course, sa Canada at saka sa Amerika din. Saudi Arabia. Nako naman. Kung ano naman po oras sa lugar ninyo, basta po ngayon, ang bati namin sa inyo ay magandang buhay dahil magkakaroon tayo ng magandang buhay. Yan, di ba? At ano pa, Terence, excited ka na ba? Yes, excited na ba? Ang tanong ko, excited na ba kayo to learn about itong webinar na ito? Marami pa rin gusto matutunan. Pag-chat naman dyan! Chat naman po kayo. I'm excited! I'm excited! Dali! Mag-chat na I'm excited para lahat ng matututunan natin ngayong araw na ito. I-welcome ng excitement at happiness and joy. Yeah. So, Yan, sa mga first-timers, welcome to the Fridge Revo family. No? We are a community of overseas Filipino whose mission is to empower every OFW to be free and to be rich. No? Sino gusto maging free and rich? Pakitaas yung dalawang kamay dyan! Yan, I'm sure lahat sila dito. So that's why for the past 10 years, no, we have been organizing this kind of event na libre that gives you a world-class education that will change your life and give you not just financial freedom, but freedom to live a happy, healthy, and successful life. So remember, each one of you here in this webinar holds the power to change your life. Sabihin nyo, kaya ko. Hindi lang yan, but together as one, we will make a difference. Not in our own lives, but in our family, in our community, and eventually to our country, the Philippines. Yan, excited na ba kayo? Kaya sama-sama tayo sa pagbangon ng mga bagong bayani at sa
pagbuo ng isang free and rich Philippines. Kaya iniimbitahan namin kayo, mag-like kayo, sumali kayo sa Fridge Revolution, mag-like kayo sa FB page namin, Fridge Revolution. No? So again, maraming salamat sa inyo. Ilan ba sa inyo, pakichat naman po, yung bang natamaan ng pandemya, nawalan ng trabaho, napauwi ng Pilipinas, Nabawasan sahod, yan. no? May nagkasakit, no? Yung iba. Oo. Nawalan ba kayo ng pag-asa? Mukha namang hindi eh. Kasi tayo mga overseas Filipino, nako, laging palaban. Kaya po congratulations kasi palakpakan natin ang ating mga sarili kasi we are not giving up and not losing hope. Iba talaga mga OFW, di ba? Kaya nga po, nilaunch ng Fridge Revolution ang programang Bangon! Bagong Bayani Campaign. Dahil syempre pa, kaya nga po meron tayong bisita ngayon dahil tuturuan na tayo tungkol sa napakaraming P. No? Daming P eh. Dati ka din, 3 lang eh. Meron pa siyang bonus eh. Pera, pangarap, pagbangon ituturo niya. At ito pang bonus, may pag-ibig at pagmamahal daw siyang ituturo. Naman dahil naniniwala naman po talaga kaming mag-asawa na kayang-kaya nating bumangon at ituloy ang laban in spite of this crisis, in spite of this pandemic. Uuwi pa rin tayong free and rich life sa Pilipinas! Yeah. Sabi nga ni FJK, yung mga nakinig nung isang araw, yung 10 more things to know in 10 minutes, di ba? Ano sabi niya? Everything starts from here. Here, yan. Our mind, di po ba, is very powerful. We can control kung ano yung pumupunta dyan. Kaya talagang hindi ko makakalimutan nung 10 minutes talk na yun. Sabi ni Sir Francisco, kung may papasok na pangit, negative sa utak nyo, hello, alis kayo dyan kasi hindi pa nagbabayad yun ng rental. Kaya po ngayong gabing ito, papasok ang napakaraming positive sa ating mind because everything starts from the mind. So, isipin nyo, kung ano yung iniisip nyo, yan ang nangyayari sa inyo. Diba? So, kung ano man yung result ng buhay nyo ngayon, o ano man magiging result ng buhay ninyo after ng pandemic at sa mga susunod pang araw, dahil yan dito. Kaya, nakaka-excite ngayong gabi kasi ang daming papasok na maganda. Diba? Yan. Kaya we should invest in continuous education to feel good at the same time, put positive things in our minds. Kaya, congratulations sa inyong lahat for being here. Sabihin sa sarili nyo, congratulations for making the first step. Nandito kayo ngayon. Oo. Alam ko naman na excited na kayong lahat. And to get to know more, our speaker, the most sought after, very famous sa malalaking company sa buong Pilipinas at kahit sa ibang bansa po, siya po ay naiimbitahan. Kilalanin pa natin siyang mabuti. Panoorin po natin ang kanyang ABT. Ladies and gentlemen, live at Fridge Revolution, no other than Mr. Francis J. Cole! Grabe, hanggang ngayon, ang lakas pa rin ng boses nitong magkasama. Pakiulit. Ulit. So, Sir Francis, salamat sa walang pagsawa, Sir Francis, sa pagkait sa amin. Yeah, syempre pa, Sir Francis, Alam no, bago mo pa naman. namin pabatiin. Si Sir Francis po ang guiding light ng Fridge Revolution. Di ba? Nung pinanganak si Lord, may sinusundan kang tala. Kami po sa Fridge Revolution ay umabot dito kasi tuwing may dumidilim, may mga challenges. Ako si Sir Francis, isang chat mo lang, isang text mo lang, isang tawag mo lang, anytime.
lagi po siyang nandyan para tulungan tayo mga overseas Filipino. Kaya Sir Francis, we love you. Thank you so much. Thank you. Yes. Maraming salamat sa madaling sa ganda ng introduction na yan. Ang ibig sabihin nila, ako po yung flashlight na kasama sa buhay po nilang lahat. Sir, kanina nga nung nakita ko yung libro mo, 24 books. 24 books. Ibig sabihin, anak mo talaga kami. Ikaw yung tatay namin. Kasi ikaw may 24 books. Kami 1 book lang. At least yung isang mga anak may 24 books. Grabe. Anyway, Sir Francis. 23 to go. Di ba? 23 23 to go na lang. Konti na lang yan. Bravo po, sir. Sir, bago po namin ibigay sa inyo buong-buo ang floor at sa inyo na, papaalala ko lang po sa lahat ng mga kasamahan natin dito na excited na kayong mapakinggan. After po ng talk ni Sir Francis, ay meron mga ilang masuswerteng pwedeng mapiling tanong kay Sir Francis. We have 30 minutes in the end na pwede tayong magtanong. Mag-chat lang po kayo dun sa Q&A button diyan sa Zoom. May makikita Q&A button. So anytime pwede na kayong magsulat doon sa Q&A para ika-capture namin yung maswerteng mga tanong na mapipili natin. Yes, ulitin ko hindi sa chat box doon sa Q&A button, doon nyo ilagay yung questions nyo para sabay-sabay natin na ibigay kay Sir Francis tapos sasagutin niya yung isa-isa dyan. So again, maraming salamat. Huwag na natin patagalin din. Excited na rin ako. Ready na ako. Okay. Ballpen, ready nyo na, sir. The floor is yours, sir. Maraming salamat. Bye-bye, Sir Francis. Nandito lang kami. Makikinig po kami. Thank you. Sige, maraming salamat. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. At ako naman natutuwa habang pinapanood ko lang yung screen at nakabukas yung camera. Ito yung mga kaibigan ko for the longest time. Bukod dito kay Ted at si Terence, parang family ko na rin yan. Nandiyan yung si Maynard, nandiyan si Janet, nandiyan si Ringo. Lalo na itong si Ringo, nung kilala ko yon hindi pa ganun kapayat. Ngayon, lalo na po siyang pumayat. So ito yung mga nakakasama na natin, our journey for almost 10 years na pala. So it's a great pleasure for me to be with you. At ako'y nagpapasalamat po siyempre dito sa Fritz Revolution at yung Freedom Group of Companies for organizing this. Ito lamang po ang aking suggestion. Habang nag-uumpisa pa lamang po tayo, all of you all over the world, i-text mo na at sabihin mo na sa mga kasama nyo, eto na, mag-uumpisa ng programa, and they might want to join in, and so take advantage of this opportunity. Habang tinitignan ko po yung mga greetings nyo, hello from Saudi Arabia, from UAE, and then from Italy, from Malaysia. Ito po, ang layo po sa akin dito, from Quezon City. Everywhere in the world, nakakatuwa po because the technology has supported me to be with you. Ngayon, how fast time flies. Yung iba, naka-lockdown, work from home, ang feeling lang nila, grabe naman, ang bagal naman ng paglipas ng panahon kasi nakakulong sila sa bahay. Ngunit, isang lingon mo lang, aba, ang bilis nga naman ng panahon. That's why one wise person says, time moves slowly, but time passes quickly. And if you don't believe what I'm saying, eto po siya'y lumalabas na, itong kaibigan kong matalik. Nag-uusap kami ngayon at meron po kaming gagawing project kaming dalawa. At pag nakikita niyo po siya, at para bang susuntukin ka with a sense of nostalgia. Pag nakita mo siya, oo nga, ang bilis ng panahon. Lalong-lalo na po kung inyong mapapakinggan ang kanyang awiting ito po. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Kita nyo? Naniwala na kayo sa akin? Ngayon, sabi nga niya, malapit na ako lumabas, kayo hindi pa. Ngunit, because of the pandemic, things are changing so fast. Pati siya na surprise. Kaya sabi nga, nung lumabas siya, pinigilan siya ng pulis. Sabi sa kanya, senior citizen po.
bawal pa kayong lumabas. Changes are happening and then they are surprising us like crazy. Everybody is surprised by change. Pati nga ho, yung pinakasikat nating boksingero, na-surprise eh. Pero mo last minute, pinalitan yung kalaban niya. I've never heard of anything like this before. Now, the pandemic has changed the way we work, the way we live, and the way I look. Kanina, kung napanood niyo po yung AVP, itim pa yung buhok ko. Ngayon, puting-puti na. At mula nung nangyari yung pandemya, ako'y nagpapasalamat. Ang laki ng natipid ko na sa hair coloring ngayon. At marami ho mga behavior na ngayon lamang nating na-experience. Dati wala nito eh. Physical distancing, social distancing. Ano yan? No touchy. Quarantine. Sabi po ng iba, quarantine, ang hirap ng spelling. Lockdown na lang. Alam mo yung pinakamalapit na lockdown na na-experience ko, ay high school pa ako noon. Ang tawag po diyan, detention or misbehavior. And now, eto ang katotohanan haharapin natin. I am now very much convinced. I expect the following things to be happening right now at ito po mga challenges. Number one, fresh graduates will find it more difficult to get a job. Hirap. Jobs are scarce. Yung mga may job nga, nawawalan nga ng trabaho because retrenchments keep on happening. Number two, entry level will become very, very low. Why? The process of screening the applicants will become more stringent. Bakit? Akalain mo, ang kalaban ng mga fresh graduates ngayon ay yung mga experienced na na-retrench willing to take a pay cut. Next, big businesses will continue to grow bigger. Small businesses, ito yung mga SMEs, will always be there, but will have short lives and then spin off to newer ones. Next, the role of government in business will grow bigger and bigger. Hindi lamang po nangyayari sa Pilipinas to, nangyayari na po halos sa lahat ng bansa. Pansinin po natin sa US, Congress continually cracks down on the big tech boys in Silicon Valley, kaya wala pong tigil ang pagbibira ng antitrust suit against the tech boys. China, grabe din ang crackdown nila on technology. Next, work from home or remote work ay magiging isang heated debate. Hindi pa tapos po ang debate rito at magkakaroon pa ho ng konting pag-aaway, pag-negotiate on work from home. Next, online and e-commerce will continue to rise. At pansinin natin yung isang bagay, napakalaking bagay po ang pangyayari ngayon. Fintech, financial technology. Nararatel nga po, pati yung mga bangko na masyadong traditional ay naghahabol na rin po sila. They have to make sure that they have all the digital tools that can help them. Next, digital is the new default. Lamang ako dito Sa totoo lamang po, nami-miss ko na yung nagka-travel po ako. Nakakasama ko kayo in person. There was one time that we visited 14 cities in 20 plus days. Kasama ko si Terence kasi grabe. Amoy eroplano na nga ako noon Pagkatapos, ang buhay namin, landing sa hotel, maligo, magbihis, matulog ng ilang oras, and then pasok na agad sa mga seminar. Pero alam nyo ngayon, kita mo, nakakausap ko kayo mga tiga Kuwait, kayo mga tiga UAE, kayo mga tiga England, tiga Malaysia, tiga lahat po. Pati na ho yung pinakamalayo sa amin, yung Quezon City, which is just about 15 minutes away. Grabe. Technology has afforded us to do that. Next, we are entering a contactless economy. Ibig sabihin, lahat po ng mga kliyente ko sa IT at sa mga software, panay po ang labas nila ng mga teknolohiya na no touchy, no contact.
And then, here's the following things. It will be difficult to project long-term plans. Sabi nga ng futurist Emmy Webb, sumikat siya ngayong pandemya. Long-term plan means the next 12 months. Imagine that. Kaya yung ating mga kliyente, hirap na hirap gumawa ng strategic business planning for next year. How can you come up with something substantial in planning when everything surprises us with change that we never expected to happen? Next, importante, para po sa mga mahihilig sa mga ekonomiya, ito po ha, uy, mga kaibigan ko pala, tiga Oman. Maraming salamat, you are tuned in right now. I remember the last time I was in Oman, sinamahan ako ng French Revolution. Ito yung mga kasama natin. At namili po ako ng mga pabango. Ito yung mga mamahalin na oil. Tinanong ko pa nga si Sir Terence, sigurado ba to? Maganda to. Nabili ko na. Pagkatapos, naka-lockdown lang pala ako sa bahay. Hindi ko man lang nagamit yung mga essence na yan. So, what's this? Nung umpisa pa lamang ng lockdown, ang tanong niyan, ang economy ba natin, will we have a V-shaped economy? Ibig sabihin, sandali lang makaka-recover. U-shaped economy, medyo matagal. L-shaped economy, sobrang tagal. Ang hindi po nila napansin, we are going to have a K-shaped economy. Anong ibig sabihin ng K-shaped economy? The rich will get richer. The poor will get poorer. Lalong-lalo na po doon sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-navigate itong period of uncertainty. Next, traditional ways of doing business will be challenged. And this even includes the famous franchising model. Marami ho tayong mga kasama na pumasok sa negosyo sa pamamagitan ng franchising. Ngayon po ay nagsara na. Paano ka makakapag-franchise ng negosyo ay sarado yung malls. So, hirap na hirap din po sila. Next, the day will come. Ang tanong sa akin ng mga eskwelahan, what will be the future of our students? Ang sagot ko po, the day might come when the students will graduate from universities and colleges and they will not be able to find jobs. But they will have to create their own jobs. Ang ibig sabihin, ito na po yung panahon. Kahit tayo ay nagtatrabaho, kahit na tayo po ay may full-time job, kahit tayo po ay gig worker, kahit na freelancer, kahit na nasa sales, kahit saan, kinakailangan mag-iisip na po tayo na parang tayo ay mga entrepreneur. Yan ay isang bagay na napakamahalaga po. Ako naman ay natutuwa. Lahat po ng mga anak ko, malalaki na sila ngayon ay entrepreneur na. As a matter of fact, ako po ay nasa employment. Yes, ako po ay employee ngayon. Ang employer ko, yung bunsong anak kong si Boss Rachel. Sa kanya na ako nagtatrabaho. Hindi ko pa maalala kung kailan yung last time na tinaasan niya ang sweldo ko. Pero ang daming project at trabaho binibigay sa akin. Ganon ang pangyayari ngayon. That's why I've been an entrepreneur all my life. At ito po ay aking isi-share sa inyo na sana magiging helpful po sa ating lahat. Kahit na wala ka pa sa business ngayon, you have to imagine and think like you are an entrepreneur. Iisip mo yan. Kahit na corporate ka nga eh. Alam mo kung ano yung mga invitation sa akin ng aking mga corporate client? How do we teach our people to develop an entrepreneurial mind? Ang entrepreneurship po ay hindi lang activity. Ang entrepreneurship po ay isang mindset. You have to develop the mindset of an entrepreneur. At kung hindi po natin gagawin to, ay habang buhay, mapapag-iwanan tayo sa buhay. And then, mamimiss po natin yung mga opportunity that will open up. So, ito po ang aking isi-share sa inyo.
Pare-pareho itong mga basic lesson pero iba-ibang aplikasyon. But you look at the values of the things I'm going to share with you. Whether you are now working, whether you are part-timer, whether you are project-based, whether you are a consultant, whether you are a full-time employee, whether you are now in sales, you and I, we have resources na kinakailangan minamanage, ini-invest, at ginogrow. Ito po yung mga resources. Walang nakakalusot dito. Meron ka niyan, meron ako. Nung ako ay fresh grad pa lang at pumasok ako sa employment, yun din ang mga resource na meron ako eh. And I'm so happy when I look back na awa ang Diyos sa akin. Nagamit ko sa tamang pamamaraan yung mga resources. For those of you who are listening to me for the first time, you need to understand, of Pelagas all the way from Toronto, Canada. Ang pinakamalaking news ngayon sa Canada ay pinakawalan na nila ang anak po ng chairman ng Huawei at siya'y pinalaya na at siya'y uuwi na. Kaya yun ang biggest news ngayon sa Canada. Para naman ma-repair ngayon ang relationship ng Canada and USA at yung China pala, at yung China nag-announce na palalayain na rin nila yung dalawang Canadian na kanilang kinulong. That is just one aspect of the sudden change and surprises that you and I will be experiencing. Ngayon, what's this? Ha? Patagal na ho akong negosyante. Kung ikaw ay hindi na masyadong Gen Z, kung ikaw ay Gen Xer, o kung ikaw ay kabahagi na medyo matandang millennial, maaalala niyo siguro yung negosyo ko. Sa 1985 po, meron ako na-inventong isang jeans brand na sumikat. Kaya ang model ko si Joe Marie Chan, saka yung mga maneuvers. Ako po ang nag-introduce ng hip-hop fashion sa Pilipinas. Ang brand po ay Company B. Doon ako nag-umpisa. Ngunit, ang bagong pasok ko pa lang, ay wala namang kaming pera. Sabado ngayon, bukas na gabi, ipapakita naman yung buhay ko sa Chinoy TV. Kasi ang akala ni Sir Terence at ni Ma'am Ted, sila lang ang pinifeature sa drama ng buhay. Ako rin naman, may drama din sa buhay. Pakikita nila na yung pag-uumpisa pa lang sa garments industry ay taga-bihis lamang ako ng mannequin sa show window. Mahirap din ang pinanggalingan namin. First generation entrepreneur. Wala akong mamanahin na negosyo dahil yung tatay ko at nanay ko, hindi sila nakaranas ng entrepreneurship at negosyo. And so, nagbibihis lang ako ng mannequin sa show window. Ngunit, buti na lang, tama po ang aking investment, growth, at yung pagmamanage ng aking resources that was able to bring me from where I started to where I am now. Here are the resources that you and I need to understand now. Before I give you the resources, ito yung isang bagay na aking natutunan sa isang taipan ng Pilipinas. Hindi ko na po babanggitin kung sino po siya. Siya ay nagpass na. Nung nakikipagnegosyo na ako sa kanya, napansin niya na hindi ako masaya. Sa madaling sabi, pagtingin niya sa mukha akong pasas. So, mukhang miserable. Galit ako eh. Kasi meron siyang pinapagawa sa aming company at gagastos kami ng malaki. So, nakita niya yung resistance ko. Buti na lamang po nakita niyang mukhang pasas ako at tinuruan ako ng leksyon. Sabi sa akin, bata, halika, kausapin kita. Siyempre, Chinese yung usapan, tinatranslate ka lang. Type ko po siya dahil ang tawag niya sa akin, bata. Bata, halika, tuturuan kita. Ha? Ito ha, huwag mong kakalimutan to. Huwag kang matakot gumastos. Medyo nabulaga ako. Huwag kang matakot gumastos. Kasi sikat siya sa kanyang pagiging kuripot eh. Legendary yan. Kaya nga siya naging billionaire. Dahil kuripot na siya. Pagkatapos sasabihin niya sa akin,
Huwag ka matakot gumastos. Matakot ka, wala kang negosyo. So sabi ko, sir, paki-explain. Huwag kang matakot gumastos dun sa mga bagay na makakapagbalik sa iyo ng return o kita. Matakot ka, hindi ka gumastos, at kapag nandyan na yung opportunity, na mismo dahil hindi ka gumastos at hindi ka nag-invest, I never forgot. Hanggang ngayon, pinapractice ko pa. Ngayon, dahil sa pandemya, matipid ako ha. Hindi lang ako matipid. Yung napangasawa ko, sobrang tipid pa kaysa sa akin. Bakit? Siya po ay pinanganak sa Ilocos. Ilocana po yan. Kaya 41 years na kami married. Ang tinuro lang sa aking Ilocano ay awanti kwarta. In other words, matipid kami, ha? Ngayon, mula nung nag-lockdown at sa aking pag-aaral, napansin ko, itong webinar na nagtatrap, naku, tuwang-tuwa itong mga kabayan natin galing Ilocos. Oo, mga kuripot din kayo, alam niya. Ngayon, ha? Eto na, ha? Mula nung pinakaralan ko, itong pandemyang to, sabi ko, tatagal itong webinar na to. Tatagal to. Matatagalan bago tayo bumalik sa hotel, bumalik sa convention center. Ito na ang mangyayari. At kahit bumalik na tayo doon sa mga hotel at convention center na yan, itong webinar na to ay nandyan yan. Guess what happened? Invest ako. Yan. Gastos ngayon ako sa mga studio lights. Gastos ngayon kami dito sa mga professional equipment. May sound system kami. Nag-remodel na kami ngayon ng bahay. At hindi lang yan, mag-i-improve pa kami at mag-i-improve. Eh bakit? May returns to eh. May balik to eh. Bakit hindi ko gagastos? Eh ngayon, kapag ang opportunity ay doon napapunta, at pagkatapos hindi ko handa, there's one thing about opportunity that I would like to teach you. Eto ha, ang opportunity kasi, walang pasensya yan. Ang opportunity po is impatient. In other words, opportunity does not wait to be invited. Hindi naghihintay yung opportunity na ini-invite mo siya. Pag dumating ang opportunity at hindi ka handa, wala siyang pakialam sa iyo, pupunta siya doon sa mga taong handa na. E di mami-miss out mo yan. E pag na-miss out mo yung opportunity na yan, mag-i-start from scratch ka na naman. Yan ang naging lesson na natutunan ko dito sa Taipan na to. Kaya ko nga, uumpisahan ngayon ang ating lesson about the resources we need to manage, we need to invest in, and we need to grow up. Ito po yung mga resources na yan. Number 1, knowledge. Oh my goodness. And when everything continues to change, how can we afford not to upgrade, update our knowledge? Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa ating 800 plus na umaattend na ngayon. You are not spending time. You are investing time to acquire knowledge. Yan na. Nag-uumpisa na ngayon ang inyong pag-manage, pag-i-invest, and you're gonna grow your knowledge. But wait, eto ha, may warning ako. Hindi po lahat ng knowledge is helpful. Nakakarinig na ho ba kayo ng cliche, yung saying na knowledge is power? Have you ever heard that? Dali, chat, response, respond. Have you ever heard that saying, knowledge is power? Yes. Ngunit, no, it's a wrong answer. Why? Only right knowledge gives you constructive
power. Wrong knowledge will give you destructive power to destroy yourself. Yan, dapat maliwanag. And so, what am I trying to say? Bago nangyari yung pandemya, ang daming mga motivational speaker dyan kung ano-ano pinatuturo. Tayo mga kabayan, alam naman natin yan eh. Ang daming bumibisita sa inyo, di ba? Invest ka rito. Oh, kung ano-anong binebenta, grabe, walang tigil yung mga model niyan. Tapos kung ano-ano mga pinatuturo. Alam mo, ang kinaganda ngayon ng pandemic, ang kinaganda ngayon sa sitwasyon na to, yung mga motivational speaker niyan, nabura eh. Wala silang project ngayon. Eh bakit? Mali ang pinagtuturo. I don't know if you remember, ha? Ito yung mga kung ano-ano kalukuhan pinagtuturo nila nung araw. 19 years old pa lang ako, milyonaryo na ako ngayon. Oh, do you remember that? Ito yung mga tao nagsasabi, gusto mo ba maging milyonaryo? Open-minded ka ba? Mali ang turo eh. Pag open-minded ka, mahuhulog yung utak mo. No, we don't want people to be open-minded. We want them to think very well. Kaya, watch ha, ito naman po ang characteristics ng knowledge. Kung ang opportunity ay impatient, ang knowledge naman ay suplado. Bakit? Knowledge wants to be sought. Hahanapin mo yung knowledge. Hindi darating yung knowledge sa buhay mo habang ikaw ay nagmo-mobile legend, nagdodota, o kaya nagpo-porn. Bibitawan mo yan. Hahanapin mo yung knowledge. Kaya nga, ako'y tuwang-tuwa nandito at kasama ko kayo ngayon. Yan po ay isang malaking ebidensya na gusto niyong matuto. Now, watch ha? Just because you have knowledge doesn't mean you will become successful. Bakit? Iba po yung knowledge, iba yung understanding, iba yung wisdom. Silipin mo lang sa Biblia, laging nandun yan eh. So inaral ko to. Bakit iba ang knowledge, iba ang understanding, iba ang wisdom? Let me explain kung ano. First, let me prove to you. Knowledge alone will not make you successful. Why? Ito ang aking argumento. Just because you have knowledge, it may not necessarily mean you have understanding. For example, many people know me. Grabe, libo-libo hinaharap ko every month. Maski ngayon, lalo pa ngayon sa webinar. Many people know me, but they may not understand me. Correct? Many people know you, but they may not understand. Kaya hindi pareho yan. Now watch. Anong pagkakaiba ng knowledge, understanding, and wisdom? Ito na po. Knowledge is the accumulation of data information that you store in your brain. Yan ang knowledge. Understanding is the processing of the data. Wisdom is the application of the right information that will add value to you and eradication of the information that will be destructive for you. Yun po ang pagkakaiba. Kaya kinakailangan nakakaroon po, one advantage. Nag-usap po kami ni Sir Terence na ni Ma'am Kete. Dito sa French Revolution, makakaroon po tayo ng regular training, especially in leadership. Itong pandemyang to, nag-ikot ang buong mundo. Hindi na pareho. Ha? First, you have to understand. Ang tanong nila sa akin, Francis, what do you think? Is COVID-19 an interruption or a disruption? Ang sagot ko po sa kanila, magmula nung March of last year hanggang ngayon, hindi nagbabago. Sabi ko po sa kanila, COVID-19 is not an interruption, it is not a disruption, it is a total reset.
It is as if the whole world is like a computer hard disk na ni-reformat mo eh. So, it's a reset. Kaya, right knowledge po ang importante. At ako'y natutuwa dahil if you are now with First Revolution, we're going to be having a long-term leadership training that will encompass. Ito ang ikukwento ko sa inyong mabilisan. Ha? There's going to be some critical leadership skills that you and I need to have. Mabilisan na lang because tonight is not the night for me to talk about this. 1. Problem-solving skills. 2. Critical thinking skills. 3. Emotional intelligence. 4. Values and ethics. 5. Creative processing. 6. Resourceful resilience. 7. Engagement and effective communications. 8. Managing ambiguity. 9. Entrepreneurial or business acumen. Aaralin natin lahat. Dahil ito na ang skill set na kinakailangan ma-retool at maintindihan in order for us to navigate these uncertain times. Ito yung mga resources. Number 1, knowledge. Yan. And so, understand, ha? I took a business when I was in school. Knowledge kasi can be depleted. Knowledge can become obsolete. I graduated top in school. Business ang kinuha ko major. Kung ginamit ko yung pinag-aralan ko sa kolehiyo, sa mga negosyo ko ngayon, matagal na kami nagsara. Hindi na applicable eh. Kaya yung knowledge ay kinakailangan ma-update at kinakailangan po ma-upgrade yan. Number 2 resource, energy. Ayan. Ang energy, kinakailangan ini-invest at minamanage yan. Now, watch me. Kung saan ko binubuhos yung ating energy na hindi naman makakapagdala ng added value sa akin. At kung kailangan ko na yung energy dun sa main thing ko. At kulang ako sa energy, dead ball na. Ano yung pinaka-main thing ko? Ngayon, yung makasama kayo. Ngunit kayo po ay ang pang-apat na engagement ko na itong araw lang ito. Can you imagine how much I manage my energy? I have to sleep well, I have to eat well, katakot-takot na vitamin supplement, buti na lang brand ambassador ako, kaya meron akong steady supply. Parang si Sir Terence yan, exercise pa rin ako na exercise kahit na hindi ako nagpupunta sa gym. I have to make sure na ngayong gabi, energetic pa rin ako. Ngayon, kung pagod na ako at nawala na ako ng energy, ano mangyayari niyan? And number 1, sino-short-change ko na kayo. At pangalawa, ang feeling nyo, parang zombie itong speaker natin ngayong gabi. Hindi po pwede. You have to ask yourself now, saan nyo ba ginagamit yung energy nyo? May mga tao tayong kasama, kahit mga kabayan natin, kung saan dinadala yung energy eh. Sobrang energy nilalagay sa tomahan, sobrang energy dyan sa sugal, sobrang energy dyan sa mga panliligaw, bawal naman yung mga relasyon na pinapasukan nila. At pagkatapos, pagdating sa mga bagay na mga importante, nawawalan na sila ng energy. At pagkatapos, nadidiskaril na kanilang buhay. At pagkatapos, sasabihin nila, malas lang pare. Hindi malas yun. Hindi mo nagamit sa tama yung energy mo. Oh, ngayon, itong nakakatuwa ha. Meron ako nakakita sa chat box, tinatanong ako, ilang taon na po kayo? At kung sasabihin sa iyo yan, hulaan mo. Now, sa totoo naman po, magiging 67 years old na po ako next year. Guess what? Kaumpisa ko pa lang sa career ko. I want you to understand. Now, energy. Ngayon, yung energy, nadi-depleted yan, di ba? Nauubos. Next, apart from energy and knowledge, attention. Bakit kailangan mag-invest yan? Kasi ngayon, ang attention ay nagiging acquired skill.
You and I have to learn how to focus. Eh bakit? Ito ang latest survey ha. Gagalit ka rito, mapapatawa ka. Ang latest survey now says, ang attention span ng adult ha, hindi bata, 6 seconds na ngayon. Kaya sa sales training, meron kaming tinuturo eh. Yung pagbira mo pa lang sa presentation, the first 6 to 8 seconds, kapag hindi mo nakuha yung attention ng prospect mo, tapos ka. Bakit? Attention span nga. Sabi nga ng research ngayon, adults have 6-second attention span. Goldfish has 8 seconds. Talo pa tayo sa goldfish. Pero ako naman ay nagtataka, paano kaya nila minemeasure yung goldfish? But attention can easily be distracted. Lalong-lalo na po ngayon. So, halimbawa, ngayon, walang tigil ang social media. Ayan. Kaya po ang TikTok ay 15 seconds lang. Yung nga eh. Pagkatapos sa TikTok, ni song and dance ka pa, nawawala pa yung attention mo. Yung pang nakadikit ka sa lecture, that is the reason why we have to invest on attention. And then ako din, hanggang ngayon nagbabasa pa rin ako ng libro at mga articles about how to learn how to focus on the important things in life. Next, talent. Maraming hindi nakakaintindi. Ang talent po ay God-given. Pero dapat magmamanage ka, i-grow mo, invest ka. Bakit? Look talents are God-given. 860 plus na tayo ngayong gabi. Iba-iba ang talento na kaloob ng Diyos sa atin. Yung iba sa inyo, magaling kumanta. Grabe yung OF winners natin. Ang daming magagaling kumanta. Yun lang theme song natin sa preaching. Yun ay hindi mawala sa puso ko yan. Nung nilaunch natin yan some 10 years ago, kasama nga natin yung original na singer, I think tiga Rome yata siya, at doon yata siya umawit. Ngayon, you have to watch this, Yung talent ay kaloob ng Diyos. Ito na, 860 plus tayo ngayong gabi. Yung iba sa inyo magaling kumanta, yung iba sa inyo magaling sumayaw, yung iba sa inyo magaling sumula, yung iba sa inyo magaling magsalita, yung iba sa inyo malakas kumain. Iba-iba ang talent ng tao. But watch, ang talent ay nauubos. Pansinin natin, marami pa tayong naaalala, mga boksingero, basketballista, artista at mga singer na sikat noong araw, hindi naman nag-mature, so sila ay nagdepende lamang sa kanilang talento, ngunit ngayon, napag-iwanan na po ng panahon, nalaos na, at ang feeling nila ay wala nang kagamit-gamit sila sa buhay. You don't want that to happen. Ang talent ay ini-invest, ay ginogrow, minamanage yan para yung talent ay magmamature into acquired skill. Yung po yun. Next, money. Yan, ang gustong pag-usapan. Ang money, watch you have to spend money to make more money. You have to invest money to make more money. Ito na nga, nag-expand na nga yung mga webinars at invitation ko. Hindi ba ako gagastos sa equipment? Nag-expand ang negosyo mo, hindi ka mag-i-invest doon sa factory. Yung anak ko, nakapag-umpisa na naman ng panibagong negosyo ngayon, dito nga sa bahay namin ginawa, ang lakas-lakas na ngayon ng kanyang ice cream business, di kailangan mag-invest siya, maghuhulog pa siya ng pera para mag-invest sa makinarya, mag-invest sa facility. And so, you have to invest money. But you need to grow your money. Siyempre, nag-uumpisa sa savings, manage, invest, grow, and invest. And now, pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung napag-usapan natin resources, knowledge, energy, attention, talent, and money
At ito pa isang bagay, time. Oh my goodness. Lahat po ng resources natin ay nadidepleted. Ngunit, pwede mo naman i-renew at recharge. Except time. Time is the only resource that is non-renewable. Kaya nga po, mula nung naintindihan ko itong konseptong to, I have stopped saying, I want to spend time with you. No, I want to invest time with you. Kaya ang pressure sa akin malakas. I have to make sure that the moment we are spending together tonight can bring you return. Or else, you would have just spent time. You did not invest. Ngayon, 10 years na. Wala po nung makasama ko si Sir Terence at si Ted doon sa tour namin of 16, 14 cities. Suddenly, 10 years na. Ang laging nakatatak sa utak ko ngayon, within those 10 years, ilan na ba sa kanila ang nag-invest sa time, in-apply agad ang kanilang natutunan sa mga lesson na yan, and 10 years after, meaning today, nag-yield na ngayon yung investment. Nagagamit na nila, na-enjoy na nila yung benefit na kanilang investment sa resource. At the same time, ilan naman po ang mga kabayan natin nakapagkinig sa akin nung araw, 10 years ago. Pasok dito, labas dito. Lakas ng temptation ng mundo. Hindi naman in-apply. At pagkatapos today, they are 10 years older. But they have not become 10 years wiser. And then their resources now are in depletion. And they are not ready to renew the resources. Why? Here comes this pandemic that makes everything so difficult. That is the reason why I wanted to start tonight by talking about the resources you and I need to manage. Eto, combine na natin ngayon yung pera sa time. Ito ang sasabihin ko sa inyo. The way you spend your money and the way you spend your time is a good evaluation of the kind of life you live. In other words, pakita mo sa akin ang calendar mo. Pakita mo sa akin yung passbook mo o yung checkbook mo o yung accounting mo. And I will accurately evaluate whether you have been able to live a life of quality or the lack of it. Yun. Time, money, this dictates your life. And that's why. So, here are some of the things happening now. The economy now is beginning to open up. Even now as we speak, my son and my very nice inspiration sa bahay namin, yung aking daughter-in-law na si Max, saka si Brian. As we speak right now, nasa Iceland na sila, having their long-delayed honeymoon, at papunta na sila into Copenhagen. Napapansin niya, economies are beginning to open up. In the Philippines, you and I need to watch Singapore. We need to watch England. Bakit? Ang epidemic ay naging pandemic. Ano ang ibig sabihin ng pandemic? A pandemic is simply an epidemic with passport. Now, we have to look forward na ang epidemic na naging pandemic ay magiging endemic. In other words, we have to learn how to live with it. Parang influenza. So, the most important thing is we need to be vaccinated. Dito naman ang gobyerno natin ay nagmamadaling mag-rapid vaccination so that we can at least fight this pandemic or slow down yung mga critical cases
and the business now will approach the fourth quarter, which is normally the time for recovery. So there are bright spots happening. Now, and let me tell you what has happened to the crisis. Marami po tayong mga bagay na pwedeng aralin dito sa crisis. Consider the characteristics of the crisis. Number one, every major crisis creates unexpected problems. COVID-19 has humbled humanity. Naalala niyo ba? Bago nangyari yung pandemic, marami mga speakers, kung magsalita sila, napaka-optimistic. Sabi nila, we are entering the fourth industrial civilization, an economy that is now dominated by artificial intelligence, self-learning machine, 3D printing, 5G, now going to 6G, Internet 2.0, space conquest, support, and so on. Then suddenly, the pandemic happened. As a matter of fact, ang pinakamamalaki noon, pwede nyo i-Google search. Sabi nila, dahil po sa science, ahaba na ang buhay ng tao ngayon. Before we reach 2030, it is possible for us to live beyond 120 years old. Ang tawag nila dito ay longevity escape velocity. And then suddenly the pandemic happened. And we realized life can just go like that. Suddenly, all those noises disappeared and went silent. So did the busiest cities in the world. And people now went back to the basics. Hindi yung mga highly sophisticated technological processes ang ginagawa, but they went home and they start wearing masks, practicing physical distancing, staying home. At ang pinakamalaking technological advancement na na-experience nila is doing TikTok. So, what does that teach us? Yan ang result ng characteristics ng crisis. Creates unexpected problems. Number two, every major crisis creates unexpected opportunities. Ano naman ang nakita natin dito? Nayanig ang buong economy. Nayanig ang negosyo. Alam niyo po kung ano yung hindi nayanig ng gusto? Siyempre lahat tinamaan. Yung real estate niya. Pinag-aralan pa maigi yan. It's still holding on to its value, which is something that is beyond people's expectation. Sabi ng mga doomsayers and the naysayers, wala na, babaksak na ang value. So, yung mga mayayaman naman, naghihintay. Ito yung pinakamagandang panahon para mag-fire sale at mag-bargain hunting ako. Hindi nga nakapag-bargain hunting eh. Bakit? Nag-hold yung value eh. 10% lang ang tinamaan. Lalong-lalo na kung nasa choice location ka, halos hindi nagbago. And I should know. Because hindi masyadong bumaba ang renta na binabayad sa akin doon sa mga unit na pinalis ko eh. Sabi ko, ibang klase to. O syempre, yung iba din, lumakas ang industriya. Insurance. Biglang naintindihan ng tao, ang insurance pala ay isang bagay na nakakapagdala ng security. So, it opens up opportunities. Ngayon, ibibigay ko naman sa inyo ang characteristic ng opportunities. Number one, opportunities are practical. You may realize that because of this crisis situation, your company, your family, and your business are now making some changes in your life that should not have happened when times were normal. Ngayon, napilitan ka eh. Oh. Ano ngayon, ang complaint ng mga senior citizen nung araw, ay nako, yung digital na yan, para sa mga bata lang yan. Eh ngayon, wala silang magagawa. Pati sila natuto mag-TikTok. Eh kasi wala nang ibang avenue of communications eh. Next, opportunities for financial investments. No, some
Some opportunities are financial. Kitang-kita ko yan. Marami ngayon ako mga kliyente, sobrang dami ng pera, ang lakas-lakas ng negosyo. Binibili na nila ngayon yung mga companies na nakakaroon ng financial difficulties. So, if you have cash on hand and you have a lot of cash now, this is a good time to negotiate because every term and condition, they're soft. Malambot ngayong kausap eh. But times will change. Ha? This will not remain forever. Next, opportunities and development and discovery of new skills. Wala ba kayong napansin? Ang gagaling nyo na ngayon, no? Mag-Zoom. Ang gagaling nyo na mag-webinar. Nung araw, nung bagong lockdown, hirap na hirap mag-adjust yung mga tao. Eh. Pagbukas nga nila ng Zoom, sabi ko, grabe naman ang mga to. Hindi pa nila alam yung lighting. Kaya ang lakas-lakas ng bintana, yung liwanag sa likod ng ulo, at tapos yung nag-a-adjust yung camera, at dumidilim ngayon yung kausap mo para silang nakapag-enroll sa Witness Protection Program. Tignan mo ngayon, ang ganda ng mga virtual background ng iba. Tignan mo si Janet Morris, yan, ganda ng virtual background niya. Tignan mo naman si Maynard, yung sa kanyang background, may view pa. So nag-a-adapt na tayo. At ito ang isa sa nakakagulat. Many of them discovered they can enter into sin. Gulat na gulat ako rito. Nakapakinig ako sa testimonial na mag-asawa eh. Yung lalaki, judge. Yung misis niya, attorney. Sabi nila, Sir Francis, sorry we've always looked at sales as number one, very difficult. Number two, parang it's beneath us. Beneath. Inamin niya eh. Kasi ang feeling niya, yung sales, gusto lang kuhanin yung pera ko. Eh ngayon, dahil yung produktong binebenta nila ay nakakatulong sa buhay ng tao, they just realize we're doing things that are meaningful naman. We are adding value to people. Ito yung mga taong nakakaintindi. Ang pagpasok sa sales ay hindi para kumita lang. Gusto mong kumita? Kaya kung ano-anong binebenta. Dahil pag nakuha yung pera, wala na silang pakialam sa buhay ng iba. Pero hindi yun eh. Temporary lang yan. Hindi ka tactical. Bakit? Sinisira mo yung pinakamalaking asset mo eh. Ano yan? Yung pangalan mo at reputasyon. Hindi gano'n ang French Revolution. Hindi gano'n ang turo. Ang turo nila, bakit ko alam? Kasama ko na sila more than 10 years. Ano pa bang record ang hahanapin mo sa akin? Kaya kilala ko yung mga tao dito. Ang kanilang tinuturo ay, how do you embrace the right values in order to be successful and also to help equip the Filipinos to stand up by themselves. Para hindi na yung alam ko naman ang story ni Ted. Alam ko naman ang story niyo eh. Nakasama ko na kayo eh. Hindi maganda ang buhay. Always having to clean somebody's toilet. Pero if we can only embrace the right value and then build wealth in the right way na makakapag-sustain sa ating panghabang buhay. And that's what we have to achieve. So, hindi lang yung sales in order to make money. But you enter into adventure. You think like you are an owner. Hindi lang sales. Ito ay isang enterprise. Ito ay isang negosyo na pangangalagaan ko. Dahil itong negosyong to ay nakakatulong sa pamumuhay ng ibang tao. There's a deeper meaning to just making money. Dami kong kilala dyan, daming pera. Ang feeling nila, wala kwentang buhay nila. Eh bakit? Hindi naintindihan ang kanilang purpose sa kanilang buhay. So, number 3, every major crisis creates clarity. Ano yung clarity na yan? Ito na, oh. It takes a pandemic to make people realize, grabe,
Ang dami kong gamit sa bahay, di ko naman kinakailangan lahat yan eh. Oh, pansinin mo, ngayon may lockdown. Ano ang gamit ngayon ng mga Louis Vuitton mo? Anong gamit ng Chanel mo? Anong gamit ng Versace? Sabi ng isa, Versace, hindi, Versace tawag yan. Anong gamit ng mga signature mo ngayon? Ngayon natin naintindihan, sana ininvest ko na yung pera pinagagastos ko doon sa mga designer na yan, doon sa mga bagay na magdadala ng returns para sa akin. Ngayon lang natin naintindihan yan. Sabi ni Daniel, wala akong Versace. Yun. And so, adjustment on expenses, hindi na pala kailangan yung gimmicks. Pwede naman pala maging simple ang buhay. Elimination of fluff, icing. Kasi nung araw, bakit kailangan bumili ng designer para magandang ipakita sa IG? Ang lakas nga ng bentahan ng kahon ng designer. Walang laman kahon lang. Binibenta yan. Pang IG. Ngayon, biglang natin naintindihan. Ang ganda nga ng itsura niya. Wala naman pala siyang pera. Aanhin mo yan. Naklalabasan na ngayon yung tunay, hindi ba? So, next, preservation of resources. Hindi na tayo waldas ngayon. Next, elimination of bureaucracies. Sa mga companies, dati grabe, bago maayos yung isang desisyon, ang daming pinagdadaanan. At yung bawat pinagdadaanan, nandyan yung mga mayayabang na mga boses na pampatagal lang sa proseso dahil gusto lang nila feeling important. Ngayon, maraming na-eliminate yung prosesong yan. It becomes simplified. Next, this pandemic has taught people to stop silo thinking. Ano yung silo thinking? Kaming mga tiga-marketing, kalaban namin yung tiga-accounting. Kaming mga tiga-operations, kalaban namin ang mga accounting. Hindi ko maintindihan kung bakit yung accounting kalaban na buong bansa. Pero ngayon, nabawasan din ng konti. And then, it's time that we, because of the pandemic, we have learned that it's time that we should learn to be serious with life. Daming game ito. Daming bisyo. At ang kanilang katwiran, pagod ako pare. Kailangan mag-unwind muna ako ng kung ano-anong bisyo pinapasukan. Ngayon, di lalo ka napagod. Pumasok na ngayon yung pandemic, naubos pa ngayon yung mga resources mo. So, that's why we are here tonight. Eto we will never change unless we are challenged. Ang advantage na senior citizen na ang speaker nyo ngayon, katulad ko, ay marami na akong pinagdaanan na crisis. Political crisis, business crisis, relationship crisis, trust crisis, economic crisis. Ito ang lahat na napag-aralan ko. All the crises pass. COVID-19 will pass it. Next thing, every single crisis that we go through changes us. We are changed by every crisis. And so, how do we live a life of significance now? And in the remaining minutes, I want to share with you certain principles that I hope you'll find useful and practical. Sa madaling sabi, eto na po ang tunay na lesson. Ang ibig sabihin, magmula nung nag-good evening, good morning, good afternoon ako kanina hanggang ngayon, introduction pa lang yan. Huwag kayong mag-aalala, matatapos po tayo bukas dahil iba-ibang time zone natin. And so, eto po how do we live a life of significance? Yan ay isang bagay na pag-uusapan natin ngayon. So, you need to understand everything starts with the mind. Ito po yan.
minsan naiinis ako eh. Kasi usong-uso po yung mga sinasabi ng mga motivational speaker na mindset lang yan, pare, mindset lang. I-mindset mo nga. Ano? Ang pagkakaintindi mo pa sa mindset, i-brainwash mo? Ano yan? Hindi yan ang ibig sabihin ng mindset. Ang ibig sabihin ng mindset, your perspective, your belief system, the way you look at life. At ito po mind na to, ang una sa mga pinakamahalagang bagay na ating igagard, gwagwadyahin natin to. I am very I'm very guarded, I'm very cautious, hindi ako pumapayag na kung ano-ano na lang ang pumapasok dito. Look, everything starts with the mind. And when I talk about the mind, I don't mean the brain. The brains is to the physical body, the mind is to the soul. Kaya po, malalim ang mind. Now, every time you find somebody doing crazy things, you don't say this guy is going out of his brains. Ano yung sinasabi natin? This guy is going out of his mind. Kaya ito ang dapat natin pag-aralan. During pre-COVID days, I have always emphasized that we need to develop the mind. Whether you are a manager, a leader, an individual contributor, a freelance agent, a business person, my track record will prove to you. 10 years ago, mula nung makasama kami, ang sinasabi ko pangalagaan natin to. Take care of our mind. Kasi the human mind is like a computer hard disk, garbage in, garbage out. Let me explain. Entrepreneurship now is the new mindset that can bring us to the next level and to help us manage the uncertainties of the future that will become more difficult. So first question is, who is an entrepreneur or what is an entrepreneur? Let me look at the definition. An entrepreneur is someone who is willing to work for himself and by himself. Yan ang sabi. Dumarating na po tayo sa panahon na maraming nagsasabing, pagod na ako. Grabe, I've spent 20 or 30 years of my working life in this company. Now, I want some time for myself. Next, ito yung modern versions naman ng definition ng salitang entrepreneurship. An entrepreneur is a person devoted into creating something of value for the people, for the society, and of course, for the economy. Don't forget the magic words, creating something of value. So apart from financial reward, an entrepreneur also has a sense of personal pride and satisfaction for his achievements. Grabe, more than 10 years ko nakilala ito yung mga leaders sa Fridge. Hanggang ngayon, high na high pa rin sila. Bakit? Yung accomplishment nila, hindi lang sales at kumita They can feel pride. They can feel a sense of personal satisfaction sa kanilang mga nagawa sa buhay. Bakit? Ang produktong na ibenta nila ay nakapag-fulfill ng ambisyon at pangarapin sa buhay ng marami. Hindi sila nagbebenta ng kung ano-ano. Sila ay nakakatulong at hindi lang yan. Yung mga sumali nga dito sa movement na to at natuto, sila rin ay nakakaroon ng process of achieving financial independence so that they now can start their own businesses for their own. Yan ang isang klaseng personal fulfillment na hindi mo makikita sa ibang lugar. So, with this in mind now, ito po ngayon ang mga bagay na dapat ilalagay ang ating mind sa mga ideas na isi-share ko sa inyo. Number 1, increase your productivity not just for the money but for the meaning. Ito na yun, ha? You will never be happy unless you are productive. Ngayon lang naging nauso ngayon kahit sa anong company ka pa magpunta.
uso ngayon yung sinasabi, you have to know your why. You have to know your purpose, di ba? Sisihin mo si Simon Sinek, yung start with your why, ang lumang-lumang material na sa YouTube, sa TED Talk niya, nakaroon ng resurgence. So, as brilliant and as charming and as humble as Simon Sinek is, 2019, November, kami ni Boss Rachel, yung anak ko, pumunta kami sa New York, kinausap namin siya. We spoke for more than 30 minutes. At ito po, ganda ng konsepto niya, ha? Ito yon. You will never be happy unless you are productive. Purpose is knowing your why. Pero pagbalik dito, inaral ko at pinroses ko. You have to understand one important thing. I don't, as important as it is to start with your why, I think you have to first start with your who. You start with the who before the why. Bakit? Identity precedes meaning. It means, kung kilala mo na kung sino ka, alam mo na ikaw ay unique. Wala nang ibang tao sa buong mundo na katulad mo. With that, stable ka na sa identity mo. Number one, hindi ka na maiinggit at magseselo sa iba. Pangalawa, hindi ka nakokopya sa buhay ng iba dahil iba siya sa'yo. Kung alam mo na kung sino ka at kilala mo na ang sarili mo, then your why enters the picture. 4 existential questions of every human being. Number 1, who am I? Number 2, why am I here? Number 3, what should I do? Number 4, where should I go? 4, who am I? Identity. Why am I here? Meaning or purpose. What should I do? Ethics or morality. Where should I go? Destiny. Di ba? Nag-uumpisa saan? Who am I? Nakakita na ho ba kayo ng mga taong galit na galit? Ulit. Nakakita na ho ba kayo ng customer o taong galit na galit? Ano po ang sinasabi ng taong galit? Hindi mo ba ako kilala? O, ano yun? Nag-uumpisa sa who. Wala pa ako nakita ng taong pag nagagalit. Hindi mo ba alam kung bakit? Nag-uumpisa muna sa who before the why. Di ba? Simple lang. Common sense lang yan. And so, if you know your who, then your why will come into place. Now, here's the key. You will never be happy unless you know who you are and that your work and your calling in life is to be productive. You cannot be happy unless you are productive. Money has no utility to me. Para sa akin, money is just an outcome. Time and ability to create wealth is what brings me value. So this does not only deliver money, it gives me the ability to have meaning. I think I have to repeat that. Ang pera, walang gamit sa akin. Outcome lang yan. Pero yung time, tsaka yung abilidad to create wealth is what brings me value. Entrepreneur nga eh. So this does not only deliver money, it gives me the ability to have meaning. So you need to understand that. Nung ako'y gumagawa pa lamang ng jeans, sabi ko, kikita ako dito sa company B Denims. Pero hindi. Kasi pag malakas na ang kita mo, bukas yung kita mo, baliwala na sa iyo yan. So mawawala na ngayon yung fire at passion. Alam mo kung ano yung purpose ko nung araw gumagawa ako ng jeans. Sabi ko, pakikita ko sa buong bansa na yung isang maliit na Filipino brand ay kayang kalabanin niya mga malalaking US brand na yan. Yung advertising budget nila sa isang buwan lamang ay higit pa sa initial capitalization ng buong negosyo natin. And so that was the purpose why I have to excel. At tunay nga naman yung nangyari. I was able to bring Company B
to be one of the most favored brands in the country, such that ina-Alaska tinitira ako ng mga malalaking companies katulad ng Levi's at Wrangler sa kanilang mga conferences nung ina-Alaska ako dahil sinusumbong sa akin ng mga customer ko. Alam ko, nakarating na ako doon sa kanilang target. Nakapasok na ako, kaya ako binibira. Alam nyo, I'm going to share something that is very important to you. Kung ikaw ay tinitira at ikaw ay binibira, ibig sabihin siguro marahil nakarating ka na doon sa stage na yan that offers a threat to others. Kaya, yung mga taong nabibira, natutuwa nga sila. Ibig sabihin, they are making a difference. Ganun naman talaga ang mundo eh. Everybody will love you. Listen to me well. This is an important lesson. Nangyari na sa akin to. You don't have to go through the same mistake. Everybody will love you. Everybody will support you until you become a threat to them. Until you become better. Always remember. That's why, pag binibira ka, you have to thank God for it. Maybe you are beginning to accomplish things. But then, nakakarating ka dun sa portion na yun because you are now productive. At hindi ka na ini-ignore. Ganon din naman ang training and speaking. Ang tinuro sa akin ng mentor ko, Francis, every time you speak and every time you train, either your audience will love you or they will hate you. But if they are indifferent, you have failed in your job. Totoo nga. Either na magugustuhan nyo ako o magagalit kayo sa akin. Ibig sabihin, may impact. Pero kung wala, inantok kayo at habang nakabukas yung camera nyo at nag-add to cart ka na naman at nakahanda ka na doon sa mga double dates na yan, ibig sabihin na-fail ko. Ganun naman talaga. But this time, habang ikaw ay nag-i-increase ng productivity, hindi lamang dahil mas malaki na ang kikitain mo, pero dahil mas malaki na ang meaning na nakukuha mo, dahil nagiging channel of positive influence ka na makakatulong sa ibang. That's what significance is all about. So, what drives winners? Tatlong bagay. Kitang-kita ko dito sa Preach Movement, ano yung tatlong bagay na nagbibigay ng drive dun sa mga winner na yan? Number one, ika nga ni Daniel Pink, mastery. Gumagaling sila sa kanilang ginagawa. Number two, autonomy. The ability to now exercise your ideas and your creativity. Number three, a sense of purpose. Wala ba kayo napansin? Wala sa list yung money. Why? When all those three are there, money becomes the natural outcome of the process. As a matter of fact, kung ikaw ay isang painter, isang artist, at binayaran ka ng pera para mag-painting, hindi ka makakapaglabas ng obra maestra. Ang masterpiece nang gagaling sa puso, sa purpose, sa autonomy, sa mastery ng master painter. Hindi pera nang motivate. And by the way, if you look at their faces, they're happy, aren't they? Yan ang significance po. So, tatlong bagay. The industry, dito po sa Preach Movement, ay nakakapag-build ng knowledge. Walang tigil ang training. Aral, training, communications, presentation, people skills, support, and so on. Number two, so this industry affords you to build knowledge. Number two, when you are successful, you know you did it. When you do not do well, wala kang sisisihin. No one to blame. Ngayon, kung hindi ka naman may autonomy na ganyan,
Pag nawalan ka ng pera o kaya hindi ka umasenso, pwede mong sisihin yung boss mo kasi yung boss ko halimaw yan eh. Hindi ako sinuportahan. Pwede mo sabihin kasi yung company namin walang future eh. Pero pagka dito sa industriyang to, solo ka na, entrepreneur ka na. Nagsipag ka, nagtrabaho ka, kuha mo yung benefit. Pag hindi ka naman nagsipag, ayaw mong seryosohin ang iyong trabaho, hindi ka kikita, wala kang sisisihin. Number 3, you will never know the joy of a person telling you, salamat ha, thank you for helping me, making sure that my family has a home to stay and that we have a steady stream of income. Something for us to be proud of. Iba yun. Iba po yung meaning at yung benefit na makukuha. And, I almost forget. You get to earn too. Remember, money is a delightful surprise and outcome, not the very objective of what you want to work for. The second thing is this. You need to have good friends. God did not create man to be alone. Balikan mo nga yung Biblia, aralin mo. Every single day of God's creation, He will end the day with saying, behold, it is good. On the sixth day, the crown jewel of His creation was man. His name is Adam. He says, it is very good. In other words, sa lahat po ng creation ni Lord, tao, ikaw, ako, ang crowning jewel ng kanyang creation. Kaya ang kanyang description ay hindi lamang it is good, kung hindi it is very good. Ngayon, a few verses later, ano sinabi ng Diyos? It is not good for man to be alone. Kaya nga si Terence, nakaroon ng TED. So, the wife and the husband, they are not in competition. They are in completion of each other. Now, you extend that. Kaya nga kaloob ng Diyos sa atin yung family. At pagkatapos, nakakaroon tayo ng community. Ito ang isang maliwanag na ebidensya. If you are a member of a community, you are accountable. People are taking care of you. You are taking care of others. You get to grow together. You get to learn together. And you get to achieve objectives together. Meron tayong tinatawag na shared vision, shared dreams, at very shared hearts and hands and minds of each one. Friendship is the greatest support system in the world. Kaya, itong industriyang to, you get to meet people. In everything that we do, number 1, pag-aaralan natin ito sa ating training. Mukhang favorite ni Sir Terence to eh. Do not burn bridges. Importante po. Ang liit lamang po ng mundo. Ang payo ko dun sa mga magre-resign, huwag kang magbabadmouth ng kampaning pinanggalingan. You don't burn the bridges. Marami sa mga kilala ko, pag-aalis na at magre-resign na, kung ano-ano mga masasamang negatibo sinasabi tungkol dun sa company. Kaya nagbabackfire yan. Bakit? Gamitan lang natin ng logic. Ibig sabihin, napakasama ng company na yan. Oo nga eh. Kaya ako aalis. So ang tanong ko sa'yo, di hindi ka nakagawa ng difference nung nandun ka. Baka naman ikaw ay part of the problem. It doesn't work well. For someone who is engaged in critical thinking, yan ang iniisip. Nakaroon din naman ako na experience ng mga taong pinakatiwalaan ko na humawak ng negosyo ko. Dinala ang negosyo ko. Dinala ngayon ang aking mga account at database at nagtayo ng kinalaban ang negosyo ko. Di syempre, para makakuha ngayon ng negosyo ng iba, panay ang paninirang ginagawa sa amin.
Kaya sabi ko, itong mga tao to, mali na ang pundasyon. Nag-burn pa ng bridges. Guess what? They started putting up their competing consultancy business. It's not going anywhere. At yun ding iba, nagpaparamdam na. Kunyari, they want to renew friendship. You know, God commands us to forgive. I have forgiven, but I have to learn and never forget the lesson of the betrayal that has been done. Bakit? To forgive is a command. To regain the trust, you have to build it again. You have to go through the process. Don't burn bridges. Have good friends. Ito po ang nakakatawa. When times are prosperous at yumayaman ka, your friends will know you. But when times are difficult, you will know who your friends are. Am I right? Simple. That's why, kahit may pera ka, kahit malaki ang kinikita mo, you need to learn. You need to have knowledge. Continuous education and training will shape and mold you to become the right person and to have the wisdom to be able to discern ano ang dapat na gawin, anong hindi dapat gawin, sino ang pag-iingatan mo, at sino ang pwedeng pagkatitiwala. Daming napaso ng mga kabayan. Diba? Kumikita ko na. So, eto na ngayon, yung mga kaibigan at kamag-anakan. Padala mo na yung dollars dito, halika magnegosyo tayo para makapaghanda na ako ng negosyo para sa'yo para bumalik ka na nga rito. Hindi napadala ng pera. Saan napunta? Wala. Walang naiwan. Yung iba naman natin mga kabayan, 20 years, 30 years na tatrabaho, pinaaral na nga yung anak, pinaaral pa yung pamangkin, pinaaral pa ngayon yung mga apo-apo, at kung kailan tumanda na, may sakit na pagbalik ngayon sa ating bansa, wala naman silang naipon na pera, at ngayon, parang buwisit pa nga siya sa kanilang mga natulungan. Ang sasama na po ng mga experiences natin. I think we really need to achieve our own freedom, isn't it? And so not to rely on just the things that will betray us. Kaya importante, you need to have friends. Friends who will build you up. Friends who will help you create value in your life. So that friends who will be there to support you as well. Next, you have to develop your culture and adventure. One thing I have discovered in life is that the key to being excited and motivated and to be inspired is to increase your skills. Kaya nga, may mga nag-PPM sa akin, very active pala ako sa social media. Sabi sa akin, Sir Francis, bored na ako dito sa buhay. Namatay na ang ating passion. Well, in the first place, hindi nila naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng passion. Siguro yung passion na alam niya, sa Holy Week lang kinakanta yan. And so, ang tanong ko sa kanya, bakit ka nga bored? So, bago ko sagutin at magbigay ng suggestion, ito ang aking tanong. Number 1, meron ka na bang natutunan na bago? Wala. Number 2, nakapag-increase ka na ba ng iyong skills at competence? Wala din po. Sabi ko, pansinin mo, ang buhay at trabaho parang video game. Excited ka sa umpisa. Ngayon, pag hindi ka nagle-level up, maboboard ka. Kahit panalo ka lagi, pero yung pa rin level na yan, ang inaaral mo, nilalaro mo, maboboard ka rin. Kaya ka naman, nawawalan ng feeling na yan, hindi ka na nagle-level up eh. Hindi ka na nag-i-improve eh. 67 years old na nga ako next year eh. Excited pa ako eh. Bakit? Can you imagine, 20 plus years ko na ginagawa to, bakit laging iba ang lesson ko eh? Lagi ako nag-aaral eh. So, kung hindi naman ako nag-aaral,
Sa totoo lang, pwede naman ako mag-retire. Ayaw ko eh. Bakit? I want to make myself useful. And so, importante po yung nag-aaral tayo, nagla-learn. Ngayon kung puro isabong na lang, tsaka yung puro Dota, Minecraft, Mobile Legends, at puro porn ang pinapanood, ano ang value na nakukuha natin? So wala eh. Walang tulong. Develop your culture and adventure. Try all the things. You know, try to improve your public speaking. Try multimedia arts. Try music. Try the arts. Yan, Squid Game. Medyo mahirap yan. Pagdating sa huli, lahat sila pamamatay. Ay maniwala ka. And so, try new adventures. Excited ka niyan. Diba? So ngayon, ayoko niyan kasi nakakatakot. Kung hindi mo alam, nakakatakot. Ako ngayon natatakot sa heights nung araw. Sino ba sa inyo natatakot sa heights? Siguro marami. Inaral ko yan eh. So, 2 taon ko pinag-aralan yung heights na yan. So, dumating ngayon. Dumating ngayon ng imbitasyon para sa akin magsalita sa Macau. Anong ginawa ko? Umakyat ngayon ako sa Macau Towers, tumalon ako. Pero may lubid. May lubid, ha? Kaya buhay pa ako. May lubid. Ang tawag dyan, bungee jump. So, bagong adventure. Ngayon, naibibida ko na sa inyo ngayon. Kung hindi ako nagtatry ng adventure, edi walang kwenta. Napaka-boring ang buhay. So you have to develop your culture and adventure. And tutuwa ako. Nakita ko si Doris. My friend Doris from Paris. My goodness. Ito yung mga kaibigan, 10 years ago ko sila nakilala hanggang ngayon. Kita mo, excited pa rin. Ang tamis ng ngiti sa mukha kahit naka-zoom lang. Diba? So, look, the adventure and the dream of the Filipino family is to have a place to stay, to have a happy home, to have a happy family, to have that sense of autonomy and mastery and a sense of purpose. And you need to cultivate that adventure and then develop your culture. Ako, sorry pasensya na. Masyadong maraming kwento. Ang naiwan na lang sa akin, 2 minutes class. Next, invest in your family at all times. Nothing is more important than the people that we love the most. They matter to us the most. Kaya yung investment na yan and everything, ang problema ko din minsan sa mga, hindi ko naman sinasabing karamihan, may mga kabayan tayo, iniiwan ang family dito para makapagtrabaho at makapag-sacrifice para tulungan family. Pagdating naman dyan sa ibang bansa, nakaroon na naman ng ibang family. Ano kung ginulong mo lang yung buhay mo? My goodness. Masyadong mahilig sa family, naging families. Hindi relax, chill ka lang. Make sure you invest for your family. Trust me, when you reach my age, there's no bigger joy than to have dinner together with the kids. There's love, there's trust, there's relationship, and there's the sharing of the dreams together. And then, of course, I would like to end by saying, you have to enrich your spirituality. At the end of the day, God is still in control. Buhay mo, buhay ko, abilidad natin galing naman sa Kanya. Di bakit hindi na lang natin i-develop a strong personal relationship with Him? So, enrich your spirituality. That way, you are very, very strong from the internal strength where He occupies. Remember what the Bible says? God does not dwell in temples built by human hands. He dwells in you, those who have accepted Jesus as Lord and Savior. You become the very temple where He resides. So when we enrich our spirituality, we become full in every aspect of our life, body, soul, and spirit.
That's what the future is all about. And that's how we manage and grow and invest in the road towards having a better future. Maraming salamat po for having me, and I'll be very glad to address your questions. Sir, madam. Ano? Hindi ako nadinig. Yeah. Okay. Sabi ko, Ah, Sir I can Francis, hear. sobrang feelings na naramdaman ko habang nakikinig ako sa inyo. Para bang halong joy and happiness. Tapos parang nakakaiyak na nakikita kita ulit na nag-share sa amin ng ganito. Talagang sobra akong thankful na kasama ka namin, Sir Francis. And I know na what you're giving us tonight is, alam mo yun, kung pwede nga lang magsalita Sir Francis ng hanggang umaga, isi-share niya lahat. Kasi ganyan niya kamahal ang mga overseas Filipino. Thank you so much, Sir Francis. Terence, natatawa ako kanina, Sir Francis, kasi alam niyo po, naghahanap si Matel na magtatanong. Anyone who wants to ask question, gusto ko sagutin si Matel. Walang makakapag-chat kasi lahat nakatulala kay Sir Francis. At si Terence naman po, inisend siya sa akin kasi nagkuha ako ng picture, sabi niya, makikinig ako ha, mag-aaral ako. Parang teacher kasi si Ted, parang teacher pala. So, anyway, meron pa kayong mga katanungan? Yan. So let's open the But before we open the question and answer, Sir Francis, siyempre pa, gusto po natin ulit i-acknowledge ang organizer, di ba? Maraming salamat sa French Revolution ng ating community. Na walang sawang Yung Freedom Group of Companies. Yes. And of course, the Freedom Group of Companies, unang-una ang Freedom Sales and Freedom Cares and of course, Freedom Deals. Yeah. So, maraming salamat po sa inyong pag-sponsor. And simulan na natin ang first question. yan. Ating first question. I'm sure marami gusto magtanong. No? Hindi nga hindi ko lang nakapag-isip kayo. O pwede na kayong mag-chat. Nasagot na ni Sir Francis yung isa. Ngayon ko din lang nalaman yung tunay na edad ni Sir Francis. nilista ko. Yan. Yan na, eto na. Yan, ang unang tanong galing kay Jover. Di ba? Jover from Spain. Alam ko, taga-Spain si Jover, no? Pinaka-successful na talk natin ni Sir Francis din yan. Spain. No? So, as a team member daw po, ang question niya po, as a team member, how to handle different attitude or personality of each team member. So, ibig sabihin, may mga hinahawakan po siya mga tao. So, tinatanong niya po kung how to handle different attitudes ng mga personality. Magandang tanong to para kay Sir. Galing ha. Iba po yung advice na ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay leader. Iba rin yung advice na ibibigay ko sa iyo kung nanggagaling sa posisyon mong bilang team member. Ngayon, kung ikaw po naman ay team member, at yun yung tanong mo, yung konteksto ng katanungan mo, ito ang gusto kong sabihin sa iyo. You first put yourself in a position of understanding. You cannot succeed alone. If you are a member of the team, hindi po usapan dito yung you will be competing with your team member. Pero ikaw, in order to deal with the different personalities of your team member, provide yourself as a source of service to be able to help those who need your help. Mas madali po kasi yan. Once your team members can sense na nandiyan ka, hindi para supalpalid sila o kaya to make them look ugly para you can look beautiful, they will trust you. Now, when they trust you, they will open themselves to your help. And guess what? Darating ang panahon, you will need their help and they will be more than happy to help you as well. So, understand that each member of your team
has different strengths and weaknesses. Can you imagine, you are a team, pare-pareho ngayon ang quality nyo? Eh hindi naman Xerox machine yung team. Kanya-kanyang blending yan. Yung iba magaling dito sa math, yung iba magaling dito sa communications in English. So, your ability to adjust to each one is another skill na tinuturo ko sa leadership. Understanding the personality of each person at malaking kinalaman po dyan yung age ng tao. Kasi yung different generations. Generation baby boomer, ibang klase mag-isip, ibang klase magsalita. Generation X, iba rin yan. Millennials, iba. At lalong-lalo na po ang Gen Z ngayon ay dalawang grupo na. Ito na yung regular Generation Z or Gen Z at ito na yung pangalawa, Gen C, ABC, Generation COVID. This is the pandemic generation. Iba na naman silang mag-isip, iba silang mag-decide, iba silang magsalita. At yun ay aking tinuturo sa mga leaders to be able to effectively communicate with each one. Nakakatawa. Kaninang umaga, ang kausap ko puro Gen Xers. Ito yung mga HR directors and directresses ng Calabarzon. Kaninang hapon, kausap ko Gen Z tsaka Generation Alpha. Pinagsama-sama pa naman yung mga high school, college at may konting elementary students. At ngayong gabi, kausap ko international. Ngayon, iba-iba ngayon ang approach ko sa bawat isa. Kung yung ginamit ko sa Gen X kanina at sa inyo ko in-apply, kanina pa kayo nag-add to cart. Nag-online shopping na kayo na. And so, we have to understand how to operate within a group of people of different personalities and then understand ano kaya yung value na pwede kong i-add dito sa team, hindi yung ano yung magagawa nila sa akin. So you offer yourself as a channel of blessing to your team members and you can function very, very well if you do that. Yun, nag-chat ka kanina, nakita ko si Jobber, sabi niya, ang galing ng sagot ni Sir Francis. Diba? You serve as an added value dun sa team natin. Napakaganda. Okay, sino kaya maswerteng question number 2? Galing kaya sa ang bansa? Andrew Pasa. Yan, medyo hindi ko pa kilala si Andrew Pasa. So Andrew, good evening Sir Francis. Ask ko lang po as an introvert for 30 years, ano po ba ang best way para maging extrovert po? Thank you po. Sana mapili ang question. Eto na, napili na. Yan, napinili yung question. Pili na nga. Meron na pong babalita sa iyo, Andrew. Pareho tayong introvert. Kaya nga, gusto ko yung lockdown. Kaya, hindi po totoo na ang mga introvert ay mahiyain. Mali. At hindi po totoo na yung extrovert, mga walang hiya. Mali rin yun. Now, what's this, ha? Ang pagkakaiba ng introversion tsaka extroversion, one word, energy. Why? Yung introvert, nag-iisip muna, nag-a-analyze, bago magsalita, bago kumilos. Now watch, kung maraming kausap itong introvert na to, mabilis maubos yung energy niya, nalolobat. Kasi i-analyze niya bawat isa, ubus na agad yung energy, pagod na yan. Eh yung extrovert naman, usually hindi nag-iisip. Kukuhanin niya ngayon yung energy galing sa mga tao. Pagkatapos pipick upin niya, tapos ipaprocess niya. Kaya mas maraming taong kausap niya, mas lumalakas yung energy. Yung introvert, mas maraming taong kausap niya, mabilis ma-drain. Now, anong dapat gawin? Eh, kailangan mag-recharge. So, pag nagre-recharge ngayon, ang introvert, gusto niya alone siya. Eh, kasi hindi nga siya maka-recharge kung may kasama siya eh. Mag-a-analyze na naman yan. So, recharge and then go back.
Now, watch, ha? Andrew, I have good news for you. Matagal nang mali kasi ang pag-iisip natin sa negosyo. Ang akala natin nung araw, yung mga extroverts ang magagaling sa sales. Wrong. Mali. Research after research has already convincingly shown na yung introvert ang magagaling sa sales. How can that be? 2 words. Follow through. Yung introvert nag-a-analyze, pinag-aaralan at nagpa-follow through. Yung extrovert naman, uy, alam mo, maganda product namin. Dami yan pa ikaw, uy, eto may ipad man. Uy, alam mo, maganda product namin. Tapos walang follow through. So, for you to overcome yung introversion, kaya nga ako 6 years ako sa high school. Introvert nga ako, ayaw kong humarap sa tao, ayaw kong magsalita. Na-realize ko, wala palang nangyari sa akin, maliban na na-extended ang 2 years yung high school ko. Kaya I earned my PhD in high school. Yes. Ang ibig sabihin ng PhD, passing high school with difficulty. Sabi naman ng negosyanteng kausap ko, pare, para sa'yo, PhD means permanent head damage. Pero, nakabawi ngayon ako sa college, nagmanya cum laude ako doon. Bakit? In-overcome ko yung introvert. Natuto akong magsalita, humaharap ngayon ako sa tao. At ngayon, ang dami ko palang mapag-aralan sa iba't ibang taong nakakausap. So, free lessons. So that I would like you to believe that way. You can conquer your introversion by having the courage to face people. Don't think too much. Don't analyze too much. Analysis paralysis. But enjoy the learnings you get from different people. Yun po ay makakatulong. Practice lang po. Parang natatawa tayo, Terence, ano? Kasi introvert and extrovert. So, bawat ni Sir Francis ang tatawa ko. Pero to add lang based on experience, mabilis lang. Ano, kasi naalala ko talaga, Andrew, si Terence, so nagdumating siya ng Italy, di ba nakapanood mo kay na MMK? Di ba parang siyang ano din? Sobrang din siya talagang tahimik, Andrew. Pero iniisip ko kanina, paano ko ba i-share kay Andrew na si Terence ganyan din dati? Pero nakita ko kay Terence yung laki ng pangarap niyang laki nung kagustuhan niyang matupad ang pangarap niya. Yun yung ginamit niya. Kaya instead na pasunod-sunod siya, eto na, tinapon na ako. Hindi na, siya na siya na yung nasa harap nyo ngayon, di ba? So, definitely, magiging expert ka rin para maabot yung iyong dreams, okay? Parang ikaw dapat nag-advise ako yung extrovert. Nag-iisip ako, ang next question ay galing naman kay Jamie. No? So, si Jamie naman, sabi niya, Sir Francis, question, how to find one purpose? Yung maganda to, no? Talagang sabi niya. Pero sabi nga ni Sir Francis, before yung purpose, is hanapin muna yung sarili. Diba? Yung who muna. Pero again, let's how to find one's purpose and when can you say that you are in the right purpose? So, magandang question ulit ito. Malalalim ito yung mga question natin. No? Nagasaan si Jamie? Buti na lang si Sir Francis na magsasagot. Ipapasa ko nga sana kay Janet at kay Doris para sumagot ng question na yun. Pero ito po yan. You have to watch this. Depende sa different stages of your life. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang, ang lagi kong sinasabi, you try everything in life as long as it is not illegal, it is not immoral. So, lahat ng bagay na ginagawa mo, may madidiscover ka. I-attach mo ngayon doon sa natural talent mo para mabilis ma-master, magkaroon ng mastery, autonomy, at sense of purpose. Pag nakuha mo na yan, you will begin to understand your purpose by the fruit of what you see. May result na eh. Halimbawa, ito'y nakakatawa. Hindi ko na lang hubabanggitin kung sino. May kilala akong ang
ambisyon at pangarapin sa buhay ay maging public speaker. Wala nga gustong makinig eh. At pagkatapos, hindi pa rin niya makita ang purpose niya, hindi niya makita identity niya, hindi ka suited for public speaking. Pero ginugusto pa rin niya. Kung alam mo lang na tayo, ang purpose by the way, ay responding to the calling that God has given us. Ha? Yan ang panawagan ng Diyos sa buhay natin. So, yung natural talent na gagamit mo, nag-i-improve ka. Habang ginagamit mo, nakikita mo yung fruit. Kaya sa stage ng buhay mo, habang bata ka pa lang at nag-uumpisa, nakikita mo yan. Nag-umpisa ako mag-public speaking, 6 lang nga yung tao, yung isa inaantok pa eh. It's a Bible study. Kasi tinawagan ako ng Bible study teacher, sabi niya, may sakit ako, di ko kaya. Sabi ko, paano yan? Nandiyan na yung mga bisita. Nandiyan ka naman. Sabi ko, ano? Ako. About that evening, ha? So, nag-research ngayon ako, nag-aral, tapos dinagyan ko ng lesson, dinagyan ko ng kwento. Hindi ko lang malaman kung sila ay naaawa sa akin, na-encourage. Pero sabi nila, you know, Francis, you have a gift. You can teach. I learned so much from you tonight. Pero hindi lamang yun. That night, I discovered the joy of studying, preparing lessons, sharing, so others can benefit. Yun pala ang purpose ko. My purpose is not to be a public speaker. My purpose is to study, process the information, prepare lessons, share the ideas for others that can help them. So, you will know your purpose by the results of what you do. Nagbubunga pa siya. And you will absolutely know it is not your purpose if you violate God's command. Hindi mo na purpose yan. Yan ay resulta ng kagustuhan mo dahil if it is God's calling, God will never allow you to violate what He says. Kailangan nagsisink yung dalawa. So I hope that helps. Take a look at the fruit of your labor. At pagkatapos, continuously continue to level up, and level. At makikita mo, malinaw na talaga ang purpose ko sa yan po. I hope Yan. Thank you, Sir Francis. So I hope, Jamie, don't. Yan. Malaman mo na at makita ang purpose after nitong ating seminar. Meron pa ba tayong tanong? Wow. Anonymous naman to. Sino kaya sir si Anonymous? No? so how Tagal ko nang kilala yan. Kasama po to kapatid to ni ni Huawei o ni Samsung yung mga nakalagay sa pangalan sa So sir, how can we overcome our fear, especially doing new things? So maganda to, no? Talagang very sir. Sa lahat tayo dumadaan diyan, no, yung how do we overcome our fear, especially something new, like doing business. So, sa tingin ko, question niya, sir, is wala pa siya sa entrepreneurial side. So, maganda tanong po ito. Alam mo, courage, the opposite of courage is not fear. The opposite of courage is allowing fear to stop you from taking risks. Now, that means lahat naman ng venture may element of fear at may risk na involved. The preparation to lessen the fear is to study more about the things you don't know. Bakit na nga may fear? Unknown factor eh. Kung alam mo mangyayari, wala ka ng fear, di ba? Hindi mo nga alam eh. Kaya nga may fear ka. So the more you try to study and to learn about business, the lesson will be your fear. Now, you take risk. Pero yung risk mo hindi nag-gamble. Yung risk mo ay educated and calculated decisions that you will take that can bring you closer to your success goals. Kaya, you
fight fear with faith. But faith does not operate in a vacuum. Faith operates in an environment of knowledge. Balik na naman tayo sa lesson natin. You have to seek knowledge. You have to process the knowledge by understanding. And then you apply the process, knowledge, and information so you take risks. And then, part na rin ng ating pag-aaral and experience is to encounter failures and mistakes. That's part of the equation. But when we learn from the mistakes and when we learn from the failures, hindi na po pwedeng failure ang tawag dyan. Papalitan mo na ng panibagong salita. Ang word to substitute failure now is called tuition. Nagbayad ka ng tuition para matuto. At ngayon natuto ka na, you can now go to the next level. So it is always a process. Walang shortcut po to success. Grabe ang lalim ng mga sagot ni Sir Francis. So I hope sino ka man anonymous attendee ay nasagot ni Sir Francis sa iyong katanungan. So maybe last question siguro. Yan. Meron pa ba? Yan, kay inilig mo. No? Can you give us, sir, tips? Paano nyo po ba i-bring ang mga kids ninyo? How do you gusto ko rin po gawin sa kids ko? Yan, maganda. So sa mga ano po yan? Yung mga anak. Family. Yung pong tanong na yan, yun yung topic ko kaninang umaga, first engagement ko with Winnie Cordero sa live television interview tungkol sa pamilya. Nung lumalaki pa itong mga batang ko, tatlong bagay ang importanteng ginawa ko sa kanila. One, understand the right priority in life. God first. Next, kung ako kausap nila, your mom comes next. Next, you comes next. Next, business and career. In that order. Simple lang. Command ni Lord yan eh. Love God with all your heart, soul, strength, mind, and love your neighbors as yourself. Who's my closest neighbor? My closest neighbor is my wife. Husbands, who's your closest neighbor? Your closest neighbor is your wife, not your neighbor's wife. Let's be clear. Huh? So, sabi ko dito sa mga anak namin, you never make me choose between you and your mom. You lose hands down. Liwanag yan. So, in order of the food chain, the pecking order, maliwanag yan. You will never convince me to do things that will violate my love for God. No way. Forget it. Alam mo ngayon, everybody is committed and everybody has a relationship with the Lord Jesus Christ. Yun ang naging resulta. Pero hindi ko pino-force yan. Pinapakita ko lang na ganito ang buhay na nag-rely at nagtitiwala ka sa Panginoon Jesus. Second, I have to intentionally make the family life a life of fun. Kaya ito yung tinuro ko kaninang umaga. The most important piece of furniture in your house is the dining table. Bakit? Sa dining table mo, pinapasa ang traditions, values from one generation to another generation. So habang naghahapunan kami, walang sermonan. Create an atmosphere and a safe place para yung mga bata, open sila magsalita. At kung nagsalita sila at salungat sa opinion mo, huwag mong i-judge, huwag mo i-condemn, huwag kang magsesermon. Uunti-untihin mo yan. Dito papasok yung creativity natin. Rather than say, hindi yun, that's wrong. I would say, well, what prompts you to do that? What's the reason why you think of doing this?
Ano ngayon ang magiging resulta sa palagay mo pag ginawa ito? Ano ang mga benefit na makukuha? Ano naman ang mga harmful effects? Socratic method. Asking questions can force the person to seriously review his or her assumptions. Malaking bagay po yan. And of course, number 3 is, alam mo, Chinese ang background. Ngunit, hindi ko pinapayagan yung pagka-Chinese ko ay pumigil sa isang malaking bagay na nagagawa ng Pinoy na hindi kayang gawin ng maraming traditional na Chinese. Ano yan? Ipakita at i-display yung kanyang pagmamahal. Yan naman ang topic ko bukas na gabi sa Chitnoy TV. Grabe, 3.5 hours ngayon ng shooting sa akin. Takot na takot ako baka ma-virus ako. Nag-pray na ako, nagpa-pray pa, buti naman wala. After 1 week na wala pa ng mga symptoms. So, Chinese, conservative, yung anak kong lalaki, 40 years old na, hinahag ko pa yan, kinikiss ko pa kung ano-ano. Pagka dumadaan ngayon yung mga bata, when they were growing up, hinahalikan ko yung Ilocana sa harapan nila. Sila naman sabay-sabay magsasabi, ew! Sabi ng anak kong designer, get a room, Dad, get a room. Ang pinapakita ko sa kanila, this is love and affection that's being displayed. Kaya, ang importante po, tayo yung mga magulang, huwag naman tayong mukhang pasas. Alam mo yung mukhang pasas, di ba? Nakakatakot, para kang model ng Datu Puti. Huwag naman. Yung pag nakikita ka pa lang, naku, ito na, ano ba nagawa ko? Gawin natin magandang environment of trust and love. And the most serious advice I want to give you is this. The best thing that you can do for their children is to love their mother. Iba talaga yung stability. For example, may malalaki na rin ang anak ni Terence, taka ni Ted. Yung inaanak ko, grabe, pinakilala sa akin, ang laki-laki na pala. So, iba po ang stability ng isang pamilya kapag nakita nila na very solid yung relasyon ni daddy at mommy. They don't have to be afraid that one day their father will no longer come home or their mother will run out of the house. Yun po ang mga importanteng elemento to raise up successful children. I hope. Grabe, ang ganda. Ang ganda-ganda ng mga advice sa atin ni Sir Francis. I'm sure madami pa kayong katanungan, pero dito po nagtatapos ang question and answer natin. Pero bago natin, papahingahin si Sir Francis, Terence. Sir, maraming salamat, Sir Francis, for all the learnings. Grabe po. Dahil dito, I feel more confident. No, talagang inspired ako na makabangon kami mga OFW. hindi lang bumangon na, kung hindi mag-try pa even in challenging times, sir. No? So, kahit pala pandemic, na-realize ko upon hearing lahat ng mga advices nyo that we can still be the best that we can be. No? Nakaka-inspire, nakakabuhay ng mga dugo ang bawat salita and mga advices na tinuro sa atin ni Sir Francis. And of course, sandali, huwag mo na kayo naalis. Nandito pa Sir Francis, kailangan natin ng photo up kay Sir Francis, di ba? 3 hours dun sa atin, sandali lang. Pero, maraming po salamat sa lahat ng mga viewers na kasama natin ngayon. Unang-una, ang ating mga Preach Revo Ambassador sa mga senior leaders natin na hanggang ngayon nakita pa rin ni Sir Francis. Panahon pa to ng panahon pa to ng Europe days natin, sir. Nandito pa rin sila ngayon. And syempre pa, yung ating mga Preach Revo advocates from all over the world. And, of course, welcome sa ating mga first-timers. Isipin nyo, umabot tayo ng 800 plus ngayong gabi. I think yung iba dyan hindi natutulog. Madaling araw siguro sa iba-ibang bansa. So, welcome to our Preach Revo families, lahat ng mga bagong miyembro. Teka muna, andyan pa ba kayo? Sandali nga, andyan pa ba kayo? Andyan pa ba kayo? Kayo ba ay na-inspire kay Sir Francis? Do you want more? Do you want more? Ang tanong ni Ted, do you want more? Pakichat nga dyan. Isa pa. Pakichat ka, do you want more?
Pakichat nga. I think, I want more. I want FJK. Mukhang itatapon ka na. Ayan. Sabi nila, more daw hanggang mamayang umaga tayo. So, sir, okay lang ba, sir? Iano natin sa kanila, bibigay natin yung good news natin na may follow-through event tayo, sir. Yes. Yes, may follow-through po tayo. Well, una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kabayan. Kayo po ang nagpapamaintain ng stability ng ekonomiya ng Pilipinas. Kayo po at yung BPO industry, wala nang iba. So, salamat po sa inyong sakripisyo. And the good news is, may follow-through po tayo. Ito po yung ating tinatawag na 7 winning habits in order to reach that stage of success that you are shooting for. And so, mangyayari po yan sa let me see, October 23 na pala, Yes. 2021. So, yun, I hope to see all of you. Yan, save the date ha, October 23. Isipin mo, tinuruan tayo paano mag-bounce back from the crisis. Tapos, tuturuan tayo na anong 7 powerful winning habit that will give us our biggest breakthrough and success. So again, save the date, October 23. Reminder lang po, no? Huwag kayong pumunta dito ng solo, magdala kayo ng mga kaibigan, magdala kayo ng kamag-anak. Mas maganda nga, dalhin mo na yung buong community mo para sabay-sabay tayo aangat. So again, for this itong seminar na to, limited seats lang po. So make sure, once pinost namin sa Fridge Revolution FB page, yung registration page po, paki-register na po kaagad. Unahan na to. I'm pretty sure madaming babalik dito sa ating next edition ng 7 Winning Habits. Pero ang tanong, Yan. Pero ang tanong, ready na ba kayo to take action, sir? Giniin na ni Sir Francis yan kanina, knowledge is power. Wrong daw yun. Diba? Sinasabi natin, applied knowledge is power. No? Itama pa natin, sir, diba? Applied right knowledge. Diba yung sinasabi natin, sir? Right knowledge is power. So, sir, gusto namin i-challenge po sila. Gusto namin i-challenge sila na may tawag tayong bagong bayani action challenge. Yun din yung sinabi ni Sir Francis, you need to challenge yourself. Yes, kasi sir, di ba, learning lang, sabi nga ni Sir Francis, at pumasok dito, lumabas dito, 10 years ago, same tayo nag-attend ng seminar ni Sir Francis, pero yung isa, in-apply niya na bago yung buhay, yung isa, hindi niya in-apply, yung Panginoong buhay niya. So, ito ang challenge namin mag-asawa sa inyo. No? Sir, okay lang po ba na ipopost namin yung mga learnings na tinuro nyo, yung mga codes po? Yes. No? Yes. Okay lang po ba? Tapos, sir, i-challenge natin sila, sir, na kailangan mag-take sila ng action. Di ba? Challenge natin sila na gamitin yung learnings into their day-to-day na lives. Paano nilang ginamit yung learnings na yan? Paano nila gagawin yun? For example, halimbawa. Ako, may matutunan kay Sir Francis. Sabi niya, guard our mind. Diba sabi ni Sir Francis, kailangan i-guardia mo yan. Yung nagre-renta, hindi naman nagbabayad ng renta yan, bakit mo pinapapasok yan? Diba? So, ang challenge kasi dito, paano ko gagamitin yung learning nakuha ko yung knowledge kay Sir Francis, paano ko gagamitin into action sa buhay ko para mabago yung buhay ko. So, ang pwede kong gawin is iwasan ko na yung mga chismosa dyan. Diba? Iwasan ko na yung mga tao na puro pandemya na pinapag-usapan, puro problema na pinag-usapan, sasama ako sa mga tao na katulad ni Sir Francis, diba? Katulad ng mga leaders natin na puro positive, puro learnings. So dahil dito, then nabago yung araw ko, nabago yung buhay ko. So may mga ganun, sir, di ba? So again, we would like to encourage you na take action. Yes, so Magpo-post kami yung learnings sa Preach Revo na page, na FB page. Tapos, pag-isipan nyo kung paano nyo gagamitin sa buhay nyo, gawin nyo, then later, sa chat box, paki-chat kung anong ginawa nyo at saka ano nangyari after ginawa nyo. So, are you ready for the challenge? Paki-chat nga dyan. Are you ready for the challenge?
Yan, marami nagchat-chat. Yes, yes, yes. Yes, hindi lang yes sa bibig, ha? Yes sa action. Yun yung importante sa atin. No? So, again, maraming salamat po. Ted, baka meron kang gustong ano. Yan. So baka don't forget don't forget. Magsama-sama ulit tayo sa community. Buhayin natin mga dugo. Let's reminisce at put to action ang mga tinuro sa atin ni Sir Francis kasi hindi kayo papapasukin dun sa next seminar dahil may exam si Sir Francis kung talagang nag-aral kayo at nag-action kayo. Ikaw close, hindi kayo papapasukin. So join us, let's be active, let's participate para makalimutan lahat natin ng mga negativity at positivity ang ating madinig. So, thank you muli sa ating mga organizers. Sila lang iba kundi ang... Yes, Fritz Revo. Siyempre, MC The Freedom Fritz Group. Revo. Again, we have 1 month. No, we have 1 month before yung date natin kay Sir Francis ulit. So, ipakita natin kay Sir Francis na yung lahat na natutunan natin sa kanya, we will put it into action. Hindi naman nasayang yung mga turo niya. Kasi the only way we can change our lives is by putting this into action. Sir, bago po lahat, baka meron po kayong last words po sa mga kasama natin ng mga OF winners. Ako'y natutuwa dahil itong pandemyang to, maraming pinakita at maraming binaling traditional belief. Matagal na natin napapakinggan, sinasabi, ang Pinoy kasi kulang sa disiplina. Hindi na po totoo yun. Dahil dito sa lockdown, kitang-kita ang Pinoy disiplinado. Tignan mo nga yung paglalagay lang ng mask, pinag-aawayan pa, nagdidibmandahan pa nga sa ibang bansa eh. Dito sa atin, lahat nakamask, minsan sobra-sobra pa. Kulang lang sa application dahil yung mask sa leeg lang nakalagay. Yung face shield naman, yung dito sa noo ang natatakpan. Ibig sabihin, ang Pinoy may potential, may knowledge, pero dapat tamang application. So, I am sure, at ako'y nagpapasalamat po dito sa Fred Revo, tsaka yung Freedom Group of Companies. And dito sa mag-asawang to, alam mo, pag nakikita ko si Terence na si Ted, naalala ko si Guy and Pip. Ngayon, masyadong matagal na yun. Ha? Ngayon, ang ibig sabihin po, maganda itong ginagawa niyo. Maraming natutulungan. At talagang tama kasi ang puso nitong mag-asawa. Kasi kung yaman lang naman at perang hahanapin, hindi nila gawin. Mahirap gumawa ng ganito, ha? Kasi siyempre, nandun yung puso mo, nandun yung attention mo, nandun yung time, nandun yung energy. So maraming salamat dito sa ginagawa nyo. At lalong nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong pagtitiwala at yung pag-imbita nyo sa akin na makasama ko kayo ngayon. Maraming salamat. Ayan! So, ito na ang pinakaintay ng lahat. Dahil Pilipino tayo, overseas Pilipino tayo, addict sa photo, ang chance natin makasama sa Francis sa photo. Okay ha? Yan, pagbukas sa mga, nakabukas naman lahat kanina, di ba? So, Yeah, okay. picture tayo, picture. Sino magpo-photo sa atin? Yan, si Noin yan, saka si Matel. So, Noin, okay Oh, na Miss ba? Rachel, thank you so much. Ang dami namin Rachel. natutulad. Yan ang tunay na presidente ni Sir Francis, si Miss Rachel. So, smile tayo, smile. Teka muna, Francis, ito kasi yung ano namin, hindi naman ganyan. Siyempre, Laban, di ba? Laban. Ang sigaw kasi Laban. namin ay laban, di ba? Laban tayo. laban kami mga overseas Filipino. Yan, picture. Ready? 1, 2, 3. Okay, next stage. One, two, three. Next. And 1, 2, 3. And last is 1, 2, 3. All right, that's it. Yan. So, Thank you. Good night, Sir Francis. Good night, Miss Rachel. Thank you. God bless. yan, ang sigaw namin, di ba? Ang sigaw namin sa lahat ng mga OFWs all over the world. Ano, Ted? Laban OFW! Preach your love! Maraming salamat. Thank you, Sir Francis. Thank you po sa Thank lahat you sa lahat sa inyo. sa
sa napakalalim ng mga natutunan. Good night. See you again. See you every day at our Facebook and put everything into action. Yan, sa mga first-timer ha, pasyal ka agad sa Preach Revolution FB page. Mag-like na kayo, mag-follow na kayo. Tapos, pag once pinost namin yung next event, no, October 23, mag-register na. Sama mo na yung kaibigan mo, sama mo na yung kamag-anak mo, sama mo na yung buong community mo. Yes. Yan, maraming salamat po sa inyo. Good night! Good night. We love you! God bless everyone. Ay liwanag, nagpaalam ka. Tanging paunay pag-asa, nangakong pagbalik.